Bye. Si Mami Tudo. Bye. Bye. Be kind. Okay, love you. Ngayon is 8:20 a.m. Hi, twins. Will you play on the table? Thank you. How about you, Leah? What are you playing? Huh? What are you playing? Good morning. Hello, hello. Kamusta na kayo? Finally, dumating na yung camera the other day. So, na-miss ko yung vlog. May mga nagtatanong sa inyo kailan yung vlog. Ito na siya. And wala na naman tayong gagawin sa vlog kundi magligpit. Gagawa lang ako ng breakfast ng twins. Ano lang ako, spinach omelette pati bread. Motion detected at front door. Someone is at the front door. Nala ko yung pinto. Just a rainy Monday, sitting at our table. 2 cups and an empty chair. You'll be gone till Sunday, everything's unstable. I was unprepared. The colors don't look quite the same, and the wind keeps whispering your name. If the world looks different, then it's you to blame. Oh, yeah. So I count the minutes, I count the days, I count the stars and all the ways I feel your touch when you'll be back to stay. Oh, yeah. Call you every night, I say that I'm alright, but oh, I miss you. Oh, see you in my dreams, it's torture. So, yan yung breakfast nila. Egg, bread, and avocado. Busy, oh. Say egg. Oh, this is avocado. That's good. Ayan, nagre-record na ako through mic. Pwedeng ganito na lang yung voice ko. Kasi minsan pag walang mic, syempre kailangan laksan ng konti. Although, si Miss Rachel is... so, alam mo yung sobrang higpit na ng YouTube pagka nakakarinig sila sa vlog ng mga ganyan. Ano yan? Minsan nasa strike, copyright strike ka. Yan, yung mga ganyan. Anyway, wala naman tayong choice kasi yan yung pinapakinggan ng twins. I mean, yan yung pinapanood nila. Anyway, sana hindi pa sila nagsasawa dito sa egg and bread kasi parang this week lagi silang egg and bread pag morning kasi hindi pa ako nakakabili ng ibang ingredients para gumawa ng ibang food for them. I'll give you cereal. I will need to comb your hair first. Yung hair nilang dalawa in the morning, laging hindi ko alam bakit ganito kabuhag-hag. Kaya yung detangler, linagay ko dito sa ganito. Ang laki nga lang, no? Pero mas easier kasi mas spread sa hair nila. Yung iced coffee natin, dapat ganyan kadaming ice lagi. Para masarap. Bumili ako ng bagong creamer. Ang sarap nito, yung chocolate chip cookie. Ay! Tumalon pa yung isa, buhay pa yung ice. Ayan, usually ganitong time, habang nag-breakfast sila, ako is nag-ice coffee, tas kumakain ako ng konting. Yung mga ginawa ko sa kanila, kumakain din ako ng konti. Pati nagpo-phone ako sandali. Pero yung phone ko is nagcha-charge ngayon. Ay, naku. Grabe, hindi na ako nakakuha ng fork. Tinapon niya yung food niya. Marunong na siya naku po. Kailangan natin maglinis pa dito. Just a rainy Monday,
sitting at our table. 2 cups and an empty chair. You'll be gone till Sunday. Everything's unstable. I was unprepared. The colors don't look quite the same, and the wind keeps whispering your name. If the world looks different, then it's you to blame. Oh, so I count the minutes, I count the days, I count the stars and all the ways I feel your touch when you'll be back to stay. Oh, call you every night. I say that I'm alright, but I miss you. Oh, see you in my dreams. It's torture as it seems, but I miss you. So, usually, di ba, pag nag-clean with me video ako, fast forward ko yung part na to. Siguro ngayon, hindi ko siya ipa-fast forward dahil meron akong gustong ikwento sa inyo na natanong nyo rin naman siya. Wait lang. Natanong nyo rin naman siya, no, yung kung ano yung nangyari doon sa naging yaya ng kambal. Diba, dalawa sila, yung isa si Ate Beck. Gusto ko siyang ikwento, hindi for chismis sake. Gusto ko siyang ikwento kasi, syempre, to bring awareness din, nangyayari pala talaga yung ganito. Kasi minsan, maang-maangan din ako, alam niyo yun? So, sige. And I hope you don't mind habang naglilinis ako, ha? Para hindi na ako umupo, ganyan. Kasi yung dalawa dun, kailangan ko pa silang laruin later. At magna-nap time na sila in 1 hour. Anyway, yan, magkikwento na lang ako habang naglilinis. Before I start the kwento, gusto ko lang din sabihin na meron din akong mali dahil I trusted too much kasi hindi rin naman ako nag-set ng boundaries. Hindi lang lahat ng sisi is dapat nandun sa other party. Yan na, malinis na yung ating table. Thank you, Lord. Diba, laki ng difference pag malinis na siya. It's mainly for the viewers na parang kasing personality. So anyway, magpapa-follow na lang ako kay camera para habang ako ay naglilinis dito sa kitchen. Yan, para lang ako may kausap talaga. Actually, kilala na namin siya, yung namasukan sa amin. Siya nagtrabaho na siya sa lola ni Peng, and nakatira kami sa lola ni Peng before, diba? Parents niya, pumasok na din sa family nila Peng. And okay naman, mabait talaga yung parents niya. So, nag-driver yung daddy niya, yung mami niya nag-maid din. Dapat magkapatid silang kukunin namin. Kilala rin namin yung kapatid niya. Pero yun nga, si Ate Beck yung priority ko kasi si Ate Beck talaga yung matagal na sa amin. Baby pa si Jared, siya na talaga nag-alaga. Tsaka talagang tiwala na kami kay Ate Beck. Paano ba ako magsa-start? Hindi ko kasi alam kung ikikwento ko from the start or ikikwento ko na yung problema. Hindi kasi ako magaling magkwento eh. Pero I will try my best. A little back history is, growing up yung maid sa amin is naglalaba, nagluluto, naglilinis, ganyan. Pero hindi yung every utos, like, pahingi ng juice, pahingi ng tubig. Hindi kami ganun. So anyway, hindi talaga ako sanay. I want more dede? There's, you have dede eh. In short, hindi talaga ako sanay ng uutos ng maid. Or, alam ko naman na hindi naman masama as long na maayos ka naman mag-utos, di ba? Pero syempre, hindi na ako katulad rin nung dati na hindi ko kailangan ko utusan, di ba? Or, alam nyo yun, gagawin ko siya. Pero hindi talaga ako komportable. Siguro that's the word. Pero yung parang naging main issue talaga na hindi na namin kinaya na magstay siya ng matagal sa amin is nawawalan kami ng gamit. First time ko in my life na magkaroon ng kasambahay na nawawalan ka ng gamit. Kasi, hindi naman kami nawawalan ng gamit. Wait lang, lagyan ko sila ng TV. Wow! What is that? Dive! Shark! Let's pretend to swim? Yeah? More? You don't want that? You want to choose something else? Thank you, Mama. So, ano ba yun? Sorry ito. Alam ko na magiging ganito eh, kasi ang dami kong ginagawa. And, ang nangyari is, yun nga, nawawalan kami ng gamit. And, dumating na sa point na, hindi na, alam niyo yung parang, yung nawalang gamit, okay na for me to let go. Pero ang hindi is, ang liit-liit ng Airbnb namin, yung condo namin. Pero, alam niyo yung feeling ng, parang, term nga to ng tito ko. Sabi niya parang you're sleeping with a snake. Tama ba yun yung sinabi niya? Basta parang ganun. So, might as well
paalisin na lang, di ba? Ang unang nawala, meron kaming hamper na tela siya, hindi ko kasi alam yung material pero malaki, yung typical hamper, mga ganyan. Tapos, na-fold mo siya. Yun yung binili ko talaga. Syempre, nagta-travel kami para madaling i-fold, dadalhin sa luggage. Pag nagta-travel, yun yung hamper namin. Actually, para sa mga bata ngayon. Kaya is, nag-day off siya. Tapos, pagbalik is, nawawala na yung hamper. Alam nyo, parang ang tagal nang wala yung hamper, wala akong pakialam. Kasi parang para sa akin, hamper lang yun, di ba? Pero malaki siya para mawala. So parang for me, hindi ako masyado na bother sa hamper. Although nagtataka lang ako na bakit nawala. Tapos iniisip ko lang na babalik din yun. Tapos yung time na mag-end na kami sa Airbnb, syempre, akala ko, since natabunan lang siya ng mga staff, nag-i-impake na kami, wala na talaga yung hamper, hindi na namin makita. Siya lang yung nagde-day off. Si Ate Beck, hindi talaga siya nag-day off, hindi siya umalis. Pag nagde-day off siya, hindi ko alam, tama yung ginagawa ko or mali yung ginagawa ko. Pero hindi ako yung check ng bag. Meron ako mga kilala na kailangan, requirements nila na i-check yung bag pag magde-day off. Para lang sure, di ba? Hindi ako ganun. And yun nga, hindi ako komportableng ganun, which is, next time, magiging ganun ako. Sorry. Alam niyo yun, just for safety purposes, parang dahil may na-experience na akong ganito. So anyway, hindi ko chine-check yung bag niya pag umaalis siya. So, tapos, dumating yung point na hindi pa ako bothered nga sa hamper dahil nga, hamper lang siya. Tapos dumating yung point na meron akong shades. Yung Ray-Ban ko na prescription, nasa kotse, nawawala. So, sabi ko, oh my gosh, nawawala yung, yung shades ko. May prescription yun. Yun lang yung only shades ko na may prescription. Lahat ng shades ko, pagka nagda-drive ako, malabo pa rin yung mata ko. So anyway, hindi naman ako nag-isip ng kinukuha to or kinuha to. Wala naman ako naisip na ganun. So, sobrang makalat lagi yung kotse namin. Trinay ko siyang hanapin sa compartment lang. Wala sa compartment. Kinausap ko si Peng na ipa-car wash niya yung kotse para baka nasa ilalim. Tapos, kinausap ko nga sila, yun yung yaya na okay lang pahanap muna sa kotse bago i-car wash kasi alam ko na sa kotse ko lang siya ginagamit. Pag nagda-drive ako, kailangan ko siya kasi yun lang yung only glasses ko na may prescription. Sure ako na nasa kotse lang yun. So, yung bumaba siya sa parking, hinanap niya. Tapos, hindi ko yata nasabi sa kanyang hinanap ko na sa compartment. Pag akyat niya, sabi niya, nandun daw, nakita niya yung shades. Yung nakita niya yung shades, binigay niya sa akin. So, sobrang thankful ko. Sabi ko, ang galing, saan mo nakita? Sabi niya, sa compartment. So, alam mo yung mapapaisip ka sa compartment, dun din ako naghanap, wala dun. Unless may multo, di ba? Pwede rin yun. Sobrang na lang ako, yung open-minded. Na pwedeng namulto lang din ako or what, di ba? Tapos, prior to that, the life goes on, di ba? Tuloy ang bakasyon na nasa akin na ulit yung glasses ko. Yung ito lang muna yung kinikwento ko yung mga nawawala sa akin na. Diba nag-168 kami? Nag-168 kami, kasama ko si Ate Beck, pati yung sinax and sinuwi. Natatandaan ko pa, nasa kotse kami, pabalik, nagda-drive ako, si Ate Beck katabi ko. Sabi ko, Ate Beck, paki-check yung laman ng wallet ko kasi gusto ko malaman kung magkano yung sukli. Kasi bilang ko yung dala ko papunta. Actually, to be honest, hindi ko talaga binibilang yung cash sa wallet ko most of the time. Pero nung time na nag-168 kami, binilang ko kasi gusto ko talagang malaman lang yung kung magkano nagastos ko sa 168. Out of curiosity, sabi ko kay Ate Beck, pa-check naman kung magkano yung sukli para malaman ko kung magkano yung nagastos ko sa 168. Tapos chinek namin, katabi ko siya, andun din ako. Hindi ko na alam talaga yung exact amount, pero nasa 700 or 800. Something like that yung sukli. Sorry sobrang makakalimutin ako. Pero spare, hindi siya buong 1,000. Ngayon, binalik na ni Ate Beck yung pera, binalik niya na sa bag ko. Umuwi na kami. Yung umuwi kami, yun nga, like what I've said, paulit-ulit, meron din ako mali. Yung wallet ko and yung bag ko, iniiwan ko lang sa living room ng Airbnb. Ang nangyari is, the next day, umalis kami ni Peng. Magda-drive-thru lang kami sa Jollibee. Sabi niya sa akin, may pera ka ba dyan? Kasi wala na siyang cash. Tapos ang sinabi ko sa kanya, yung binilang namin ni Ate Becca the night before. Sabi ko, oo, meron pa akong dyan, 800 or 700, basta parang ganun. Yung bayaran na, parang sabi ni Peng, yung hinahanap niya na yung pera sa wallet ko. Sorry hindi ko na alam yung exact amount, basta sure ako na kulang. Kulang siya ng mga 400, 300, parang ganyan.
Tapos sabi ni Peng, oh, ito lang yung laman ng wallet mo. Tapos sabi ko, ha? Eh, hindi naman na ako umalis after ng 168, the next day yun. Sabi ko, binilang talaga namin ni Ate Beck. Sabi ko, meron na akong pera pa dyan. Kung wala, hindi ko alam, baka nalaglag sa bahay. Ayun, medyo kinakabahan na ako. Nung balik namin sa bahay, kinausap ko sila. Sabi ko, syempre ayoko naman na idiin na siya lang. Kasi syempre ayoko ma-feel niya na siya lang yung pinag-iisipan, di ba? Kahit na medyo doon na rin talaga ako naglilin. So sabi ko na, may nakita ba kayong worth 300 or 400 lang yata? Although hindi naman siya malaki, pero meron ba kayong nakitang ganyan? Kasi kagabi, alam ko na may ganito akong amount sa wallet ko. Kanina, wala na. So, sabi nila, wala naman. Naglinis kami, wala naman. Ganyan. Sinabi ko kay Ate Vic, di ba meron yun kagabi? Sabi niya, oo, nagtataka rin siya. Dumating din sa point na sobrang na-stress ako noon nung move na kami. Aside from the mga nawawalang gamit. Pangit kasi ng word pero yung pang-aabuso ko in terms, parang hindi ko na rin siya kaya. Nung una is, okay lang, okay lang. Lagi akong gano'n niya, amo na, basta mabait naman. Alam niyo yun, may gano'n akong personality, amo na. Pero dumating sa point na yung paglalabas kami, ako na yung biniblame ko or kami na yung biniblame ko nito. Dahil nga, hindi naman aabot sa gano'n ko, hindi rin namin inaalaw. Pag magpapa-order kami ng Grab, tapos cash on delivery, kunwari, ang sukle, 80 pesos, di ba? 30 lang yung bibigay niya sa akin. Sabihin ko, nasa na yung 50, ganyan, or kung nasa na yung ganito. Sabi niya, binigay ko na pong tip sa nag-deliver kasi po umuulan. Siya yung nagde-decide. Pero, going back, feeling ko hindi niya binigay. Kasi, bago pa lang siya sa amin, pinagpalengke ko sila. Ito, marami pang story Binigyan ko sila ng pera. To be honest, nakalimutan ko na yung exact amount. Dahil nga makakalimutin na ako sa mga amounts na ganyan. Alam ko lang na nawala, alam ko lang na ganyan. So anyway, ilalapit ko naman kayo dahil nandito na ako naglilinis. Ayun, pinagpalengke ko sila, yung mga bago pa lang sila sa amin, pinagpalengke ko sila. Tapos nagbigay ako ng certain amount. Tapos pagka uwi nila, kita nyo naman siguro kung napanood nyo yung past vlog na. Okay naman yung personality, di ba? Jolly, ganyan. Mabait talaga siya pag ano. So, sabi niya, nabili ko kayo ng ganyan, nabili ko kayo ng ganyan, nabili ko. Sabi ko, edi yan saya ko na, uy, may tiga-palengke na, kasi ako hindi ako marunong magpalengke. Ito sabi niya na lang, pero nag-abono po ako. Lang yun yung isa na may pinapabili. Tapos pag uwi, sasabihin niya na nabili niya lahat, pero nag-abono siya. So, ending, bibayaran ko pa siya. Kunyari, 500 or 1,000, ganyan. Laging ganon. So, nung time na yun talaga, since first time niya ginawa, parang I did not care. Sabi ko lang na, okay, magkano inabono mo, babayaran ko na lang, ganyan. Okay, so sinabi niya yung amount, binayaran ko. Tapos, nung the next day, lumapit sa akin si Ate Beck. Sabi niya na, bayaran kita, Jade, ng 100. Kasi dumaan kami sa ukay-ukay. Ginamit namin yung pera mo. Ang nagastos niya raw 100 for that. Hindi ko na pinabayad. Sabi ko, hayaan mo na, 100 lang naman, papabayad ko pa. Pero buti sinabi niya, syempre, di ba, pera ko pa din yun. Yung isang yaya, hindi siya lumapit sa akin to pay. Tapos, yun yung mga bago pa to bagong part, kaya hindi pa ako talaga Pero yung in terms of parang naabuso, ganyan, every time lumalabas kami, kahit hindi kami yung magpapakain, kunyari invitation ng tito ko, may birthday, ganyan, sabihin niya, pwede po bang mag-order ng beer? Ako naman, eto mali na talaga ako, yung parang, oh sige, oo lang kami ng oo. Ganun siya, mag-order ng fruit shake, kumakain sa labas. So, may term na makapal talaga. Parang first time ko lang din siya na-encounter sa mga ganun. Kasi usually, pag ganyan, ako yung magtatanong, anong gusto nyong drinks? Lalo na, pag kami nagbabayad, ako nagsasabi anong drinks nyo. Pero pag ini-invite lang kami for dinner, for lunch, hindi ko sila ginaganon kasi hindi naman kami magbabayad. Pero nagtatanong pa din siya na pwede po ba mag-order ng ganyan? Tapos ako parang out of katangahan din siguro yung term. Oo na lang ako. Okay, ganyan. Tapos nagkaroon ng time na siguro masyado na siyang komportable rin sa amin na hindi rin kami humihindi. Tinatanong ko sila pag mag-grocery ako, anong kailangan nyo? Ganyan, ano pang kailangan nyo? Siyempre, ayoko naman maubos yung supply nila. So, magsasabi siya ng shampoo, sabon, ganyan. So, bibilin ko yung sinabi. Tapos, pag babalik, sasabihin ni Ate Beck na, ba't ka pa bumili? Ang dami pa namin. Na-realize namin na pag day off pala niya, inuuwi niya siguro yung extra, tapos papabili ulit siya, ganyan. So, ayun, di ba maliliit lang siya na bagay, pero parang dumating din sa point na naiwan ako sa bahay, si Peng nag-grocery siya. Ito medyo nawindang ako, pero hindi ko alam kung paano magre-react, pero yun nga, amateur pa talaga ako sa pagiging amo, no? Pero I've learned my lesson. Sabi niya,
Ma'am, pwede magpabili ng pills kay sir. Birth control daw. Siguro, kaya niya ginawa yon kasi si Ate Beck, binibila namin ng Bonamine, kasi mahihiluhin si Ate Beck sa biyahe. So, alam niyo yun, parang feeling ko lang ha, kasi nagpinabili niya yon parang a day after namin bilhin yata si Ate Beck. Iba naman yung Bonamine, di ba? Iba naman yung birth control pills, responsibilidad mo na yun. Pero umuo ako. Sabi ko, oh, sige, te-text ko si Peng. Sige na lang. So, parang ako, yun yung mga little something na nag-pile up na. Pero, to be honest, kung walang nawawalang gamit, kung yun lang, natagalan ko siya. Kasi parang para sa akin, kung mabait naman yung pagkatao mo, okay lang. Pero, ang hindi ko na take is yung nawawala na talaga yung gamit, yung pera na alam kong nandun, yung hamper na ang laki-laki ng hamper na nawawala. Tapos, ito pa, ang conclusion dyan, kinausap namin sila bago ko paalisin. Siyempre, laging kasama nga si Ate Beck kasi ayoko ma-feel niya na parang siya lang. Ito pwede rin naman na pwedeng multo. Sinabi ko rin to sa kanila. Kinausap namin sila. Sabi ko, ito, actually si Peng yung kumausap. Tayo-tayo na lang dito. Ang liit-liit ng kondo. Nagkakawalaan ng gamit. Nasaan ba pakihanap? Dumating din sa point na nawala yung glasses ni Peng. Tapos napraning din siya. Ang ginawa niya, parang sinabi niya na hindi pwedeng mawala yun. Alam kong nandito lang yun. Ganyan. So, pakihanap, sabi ni Peng. Ngayon, parang nahanap niya. Pagka ganun, yung mga talagang nag-aano kami na, kailangan nandito lang yun. Bumabalik naman siya. Kayo na lang mag-judge nun. Tapos, ano pa bang... See, tinan mo. Yung kinausap na ni Peng. Yung kinausap na ni Peng, na tayo-tayo na lang, hindi siya talaga umamin. Ang conclusion pala, nag-deny siya. Yun yung conclusion niya na sinabi niya na hinanap na daw nila sa lahat. Tapos, ano yung mga words niya, babe? Na hindi siya nagsisinungaling, na dumating pa sa point na kaming dalawa ni Peg nakaupo. Kasi kinakausap namin sila, tapos nakatayo siya. Sa yung mas nagsasalita sa amin kasi nga ganun nga yung personality niya, di ba? Maano talaga siya. Oo. So parang sabi lang namin, may sinabi tayo kung Ginawa mo, kung hindi kung ginawa, oo, may pasensya na. sabi pasensya na tayo lang dito. Hindi si Ate Beck kasama namin last year, wala naman nawala. Kung hindi ikaw yung kumuha, tapos pinaghihinalaan ka namin, pasensya ka na. Pero kung ikaw yung kumuha, God bless you na lang. Parang ganun yung sinabi namin. Yung hamper nga, hindi nga lumabas hanggat umalis na tayo. Feeling ko mas mapapatawad ko siya kung umamin siya na ako yun. Or kinuha ko kasi ganito. Feeling, may ganun akong puso na parang kaya ko sigurong i-forgive pag ganun. Pero ang nangyari, hindi siya talaga umamin. So, pinanindigan niya na hindi siya. Sabi niya na hindi daw talaga siya. Tapos tumitingin siya kay Ate Beck. Hindi ko alam anong ibig sabihin nun. Sabi niya, hindi po talaga ako. Hindi ko alam nga. Sabi niya, pati nga po ako nagtataka. Ganun yung words niya. Pati nga po ako nagtataka kung bakit nawawala. Ako naman, yes, wala ako talagang pruweba. Pero yung ibang actions na sinabi ko sa inyo. Ito, bago siya umalis, meron pa pala. Pinabili ko siya ng water. Kasi wala ng water yung mga baby. Usually, binibili ko ng water yung baby sa grocery. Pero wala na silang iinumin. Meron convenience store sa baba ng condo namin. So, pinabili ko siya ng tubig. Sabi ko, bili ka ng Wilkins sa baba. Tapos, binigyan ko siya na 50 pesos ba? Tapos, pagbalik niya, sabi niya, 56. Basta parang ganun ha. Parang sabi niya, ma'am, bumili na ako ng tubig. Sabi niya, oh, pero 56. Pero ganito yung presyo, parang 6 pesos more. Parang something like that. So sabi ko sa kanya, sige, bibigyan kita nung kahit 6 pesos lang yun, di ba? Pera niya pa rin yun. Gusto ko rin ituro sa kanya na kahit gaano kaliit yan, kung binayaran mo at hindi sa'yo, babayaran ulit kita. So sabi ko, magkano? 6 pesos ba yung inabonohan mo? Bigyan kita. 6 pesos ba yun or 8? Basta something like that. Okay? So, yun na. Nung day na umalis siya, pumunta ako sa convenience store sa baba. Tinanong ko yung tubig. Kasi ang liit-liit ng Wilkins, 56 daw. Or basta ganon. So, bumaba talaga ako. Tinanong ko, magkano po to? 50 lang. Yung Wilkins, 50 pesos lang. Sabi ko, ay, tangina. Mapapamura ka talaga. Sinungaling pala talaga to. I mean, dito, may proof ako. So, tinanong ko pa ulit-ulit yung nagtitinda, magkano?
50 lang talaga, sigurado ka ate ha. As in paulit-ulit. Tapos sabi, opo, bakit ba? Nagtaka na nga siya sa amin. Sabi ko, hindi, kasi yung kasambahay namin, ganito daw yung presyo dito. Ay, nagbago ba kayo ng presyo nung bumaba? Sabi niya, hindi. Ginawa ko, wala na to siya sa amin. Umalis na siya. Pinicturean ko yung convenience store. Pinadala ko sa kanya. Sabi ko sa kanya na bumaba ako. Tinanong ko yung presyo ng tubig. Hindi ko na matandaan yung exact words, pero parang ganito yung sinabi ko na alam ko maliit na bagay lang yan, maliit na amount lang yan. Pero ang point dito is, hindi ka dapat magsinungaling sa kapwa mo. Sabi ko, yun lang. Tapos, hindi na ako gusto ko lang paalam sa kanya na alam ko na nagsinungaling siya. Yun lang yung point ko, na huwag niyang gawin yun. Nag-reply siya. Ang haba-haba ng reply niya na hindi ko na rin-replyan. Ang reply niya, sabi niya, totoo po talaga yung mga sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Hindi ko po alam saan nyo nakukuha yung mga storya na ganyan. Something like that. Kung ikaw ako, diba? Anong mafe-feel mo? So, parang, yung ganong reply niya, para sa akin pag ganon ka na kinausap ng tao na alam mo na nagsisinungaling, hindi na dapat kinakausap yan pabalik or hindi na dapat rin-replyan yan. May ganon akong personality. Yung pag alam kong toxic na, alam kong sinungaling na, alam ko na yung totoo, bakit ka pa makikipagsabayan sa ganung tao? May sakit na yun. Pagka ganon, alam mo yun, yung parang i-high bloodin mo lang yung sarili mo. So, hindi na ako nag-reply. Sa Facebook, in-unfriend ko na siya. Nung mga bandang huli, bago namin siya paalisin, pinag-iisipan ko pa kung ikikip ko ba to ng another hanggang umalis kami. Kasi to be honest, nag-advance na siya. Humingi na siya ng advance, so bayad na siya hanggang pag-alis namin. Kaya pinag-isipan ko, i-keep ba natin? Kasi ang hirap alagaan nung kambal, hindi kaya ni Ate Beck, lagi kami umaalis. Pero hindi ko na kaya talaga nang may ganun sa bahay. Yun na rin yung mga advice sa akin ng mga taong nakausap ko, friends ko, pamilya ko. Yun na yung advice, na paalisin mo na. Okay, so dumating sa point na yun, kinausap na namin siya. Sabi namin, yun nga, doon namin sinabi na kung tama yung iniisip namin, God bless you na lang. Pero kung hindi, pasensya ka na. Talagang ito lang yung iniisip namin. Unless may multo na kumukuha ng mga nawawala na gamit, ganyan. Alis ka na. As in, pinaalis ko na kasi hindi ko na talaga kaya. Hindi ko kaya talaga. So anyway, nung bago siya umalis, umiiyak siya. Kinausap niya ako at sabi niya sa akin, mata sa mata, ma'am, sabi niya, kakausapin po kita, hindi po talaga ako yun. Yun ang sinabi niya, mata sa mata. So how can you, kung talagang siya yun, di ba? How can you say that to a person? Parang hindi ko kaya yung level nung, hindi ko alam. So sabi ko sa kanya, okay, mata sa mata din, alam mo na sobrang naging mabait kami sa'yo. So, alam niya yon kasi sabi niya, alam ko po yun. Sabi ko, okay yung patungo namin sa'yo. So, yun lang, uulit-ulitin ko lang. Yun ang words ko talaga sa kanya. Uulit-ulitin ko lang. Kung hindi ikaw yun, pasensya ka na talaga. Pero gusto ko lang ng peace of mind. Pero kung ikaw yun, God bless you na lang. Kasi ayaw niya nga umamin talaga eh. Meron pa siyang mata sa mata. So, kayo na lang mag-decide kung anong tingin niyo, di ba? Anyway, umalis na siya. Ito pa, bago siya umalis, umiiyak siya, di ba? Ayaw niya, sabi niya, hindi niya raw akalain na mag-i-end kami sa ganun. Ganun mo relation. Basta parang ganun. Parang lumalabas kami yung mali kasi wala kaming proof, di ba? Parang yun yung lumalabas eh. Pero sabi ko na lang na, sige, alis ka na lang, bababla. Yung, di ba, naka-advance ka na, sabi ko, tulong na lang namin yun sa'yo. Kahit huwag mo na tapusin yung hanggang pag-alis namin, alis ka na, ganyan. Umiyak pa siya. Yung umiiyak siya, bago siya umalis, sabi niya, ma'am, okay lang po ba humingi ng pamasahe? Sabi niya, kasi wala po talaga akong pamasahe. Sabi niya, wala raw siyang pamasahe pa uwi. Ayun, humindi na ako. Doon ako humindi kasi parang sobra na, too much na talaga. Doon ko sinabi sa kanya na, pasensya ka na. Ang dami na naming binigay sa'yo na hindi nga actually namin dapat ibigay. Yung mga ganyan, ikaw na yan. Tapos, talagang nagmamakaawa siya actually. Pati kay Peng, nagmakaawa siya na wala siyang pamasahe. Sabi ni Peng na wala na, pasensya na. Nabigay na namin sa'yo yung actually, advance na nga siya eh, di ba? Tapos ito pa, hindi ko pala to na-disclose. Nalaman-laman din namin pala nung bago pa siya sa amin. Nakwento ni Ate Beck at nakita rin siya ni Peng na nagyoyosi talaga siya. Nagyoyosi siya every night sa baba. Bumababa siya. Yung mga sari-sari store ganyan. So sa akin, to be honest, deal breaker siya kasi baby yung inaalagaan niya eh. 'Di ba? Ayoko talaga. Pero wala na kaming mahanap na maid. Wala na kaming mahanap na yaya. So parang para sa akin, kinausap na lang siya ni Peng na kung magyoyosi ka, kasi nahuli siya nasa Tagaytay kami, nagyoyosi siya.
Tinago niya pa nga daw. Sabi lang na maglinis ka na lang, mag-alcohol ka na lang, magugas ka, ganyan after. Wait lang, what's happening? Ayun, so pumayag naman siya. Pero nung paalis na siya, nakwento sa akin ni Ate Beck na ito hindi ko talaga kaya. Na buti na lang paalis na siya noon. Or, nakwento sa akin to, umalis na siya. Nung mga latter part, nagyosi siya sa terrace na daw ng Airbnb. And bawal magyosi doon. Parang, ayun, parang sobrang kapal na ng mukha for me. Na hindi niya dapat ginagawa yun. Nagyosi daw siya pag tulog pa kami sa terrace ng condo. Alam na nagyosi ka. Sige, pinagbigyan na yun. Pero wag naman dun sa condo. Hindi pa sa amin yun. Nag-Airbnb lang kami. Bawal magyosi dun. So, nagulat din ako. So, alam niyo yun, yung pinaalis namin siya, dun ko nalaman yun na buti na lang hindi. So, anyway, nalulungkot ako to be honest. Kasi nga, ganun yung naging ending. Siyempre, ayoko naman magkaroon ng issue na ganun, di ba? Sino bang gusto magkaroon ng bad experience na ganun? So, yun. Nagtuloy-tuloy yung bakasyon namin na wala na siya. And to be honest, nag-end up kaming mas masaya. Mas masaya kasi mas may peace of mind. Wala nang nawawalang gamit. Wala nang nagsisinungaling. Alam niyo yun? So, yun yung naging storya nung maid. Alam niyo, ako, ayoko naman din sila lahatin, di ba? Na lahat ganun. Ayokong mag-ganun din. Mahirap mag-generalize. Kahit naman ng amo, iba-iba naman ang personality at ugali ng amo. Pero siguro okay na rin na yung mga safety protocol, yung mga kunyari, magde-day off, kailangan na natin yung kailangan na natin i-check yung bag, ganyan. Yung para lang sigurado, kailangan ang pinaka-lesson dito mag-set ng boundary, para hindi umabuso, para alam mo yun, hindi, mahirap kasi, like what I've said, may kasalanan rin kami somehow, pero yung personality ng makakasama mo sa bahay, malaking bagay yan. Pag alam mong sinungaling, kahit hindi ka naman nawawalan kung sinungaling, di ba? Hindi mo alam anong ginagawa niyan sa'yo pag nakatalikod ka, sinungaling nga eh. So, ang kasambahay kasi, tatratuhin natin na parang pamilya in terms of yung personality nila. Although, mas mapipili natin kasi ang pamilya natin kahit toxic, kahit hindi natin mapapalis ang bahay, di ba? Pero yung mga ganyan, may choice tayo mamili na kung alam nating sinungaling sila, just let them go kasi anyway, yun lang yung ending and conclusion. Hirap makahanap ng kasambahay na mapagkakatiwalaan. Same thing goes with them, di ba? Mahirap rin makahanap ng amo na mapapahalagaan sila. So, para lang din siyang relationship. Pag nakahanap ka ng okay kayo sa isa't isa, di ba? Take care of that. And yun lang. Meron kayong situation na parang ganito. Just let her go. Kasi talagang stress lang. Sobrang na-stress ako nung time na yun. Wala akong peace of mind. Natatakot akong iwan yung mga baby sa kanya. There was also a time na may sakit yung sipon sila. Binigyan niya ng medicine ng sipon na okay lang naman yun, pero siguro para sa akin, mas gusto kong itatanong ako kung may inom na gamot sa mga baby. Ayoko yung nagbibigay lang siya ng gamot. Lalo na yung binibigay niyang gamot is nakakaantok. So, there was a time na sinabi niyang pinainom niya, pangalawang beses na yun. Sinabi ko sa kanya na next time, pag magpapainom ka, sabihan mo muna ako. Kasi yun yung naging problem. Alam ko na kwento ko lahat or meron akong na-miss. Pero parang feeling ko na highlight ko naman yung mga naging problema. And yun, puro okay na rin na na-experience ko to. Blessing in disguise na din siya. Kasi hindi ko siya matututunan hanggat hindi ko siya na-experience. Alam niyo yun, di ba meron tayo mga life lessons na sobrang hirap niya. Ayaw natin talaga siyang ma-experience kasi pangit, pero doon tayo matututo. So, isa to sa mga experience na ayoko sana siyang pagdaanan, pero ikukunin ko yung lesson. Alam ko na. Doon pala ako i-share na yung diamond tennis bracelet ko, na na-vlog ko pa yun, in-unbox ko. Nag-gift sa akin ni Peng Mother's Day. Nawala siya. Hindi siya ninakakuha. Pero yung time na nagkakawalaan na sa bahay ng mga kung ano-ano, alam ko na yung personality niya, hindi ko na siya binalik sa jewelry box. Natakot na ako na baka makuha. Babe, ako nga, baka bigay nga dyan. Tanggalin siya sa kamay ko, hanggat dumating na lang sa point na nakita ko wala na siya sa kamay ko. Nalaglag na siya kasi hindi ko na nga siya nabalik sa jewelry box. Alam niyo, hindi ko siya tinanggal kasi because of natatakot ako makuha siya, pero nawala rin siya. Sana na lang, hindi nakuha. Or sana hindi sa bahay, sana hindi sa condo at alam mo yun. So yun lang. Yun yung naging issue.
nung ano. Kasi alam ko may mga nagtatanong din sa inyo nito kung ano yung naging problema. Tapos may natawa rin ako, yung mga viewers sabi na may something nga daw. Nakakatawa siya kasi to be honest, nung sinabi ko sa mga tao, sa friends, na nakilala siya, yung mga pumunta sa bahay, pamilya, na ganito yung nangyayari. Lahat sila nagsalita na may something nga, may something yan. Lahat sila, pati may viewer nga na nakapansin. So parang, talaga ba? Ako lang hindi nakakapansin. Meron talaga nagsabi na, bakit nga siya ganun, no? Bakit nga ganun? So, may something. So anyway, I should have known, pero nangyari na ang nangyari. Laruin na natin yung twins. Iniintay ako nito eh. Alam niyo, linagyan ko to ng tape, oh. Kasi umaalis na si Nainay. Bahay. Hi, Leah! Hi, Leah!